Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Malakas na lindol, pagputok ng mga bulkan at paglubog ng mga lupa dahil sa mga baha. Senyales na ba ito ng unti-unting paggalaw ng tinatawag na Ring of Fire? Kung sakasakaling ang tumama ang trahedya na ito sa Pilipinas, gaano ka at gaano tayo kahanda sa tinaguriang The Big One? Marahil nasa iyong isipan kung ano ba talaga ang kinakatakutan ng lahat na The Big One. Sa mga nakaraang buwan, tila nagbabadya na nga ang kalikasan ng walang tigil na pagbabala sa ating mga Pilipino. Hindi ito simpleng sama ng panahon o mahinang lindol. Dahil sa dami nga ng kalamidad na tila ba seryoso na ang pagpapahiwatig ng gustong sabihin ng kalikasan. Kamakailan lamang sunod-sunod nga ang sakuna na naranasan ng ating bansa. At July 2025 nang tumama ang bagyo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Malakas ang bagyo at hangin kaya naman mabilis na bumabaha sa kalye at marami ngang nasisirang mga bahay. Ayon pa sa mga balita, sa loob lamang ng 3 linggo, tumama ang 5 bagyo sa Pilipinas. Nag-iwan nga ito ng mga pinsala sa infrastruktura at pagsuspinde ng mga serbisyo at trabaho. Nang sumunod na buwan, muli na namang inulan at binaha ang mga lugar sa ating bansa. At September 30, 2025, huling araw nga ng buwan, humabol pa ang isang malagim na sakuna. Kung saan isang 6.9 magnitude na lindol ang yumanig sa kanlurang bahagi ng Palompon at malapit sa Bogo City sa probinsya ng Cebu. Alas 10 nga ng gabi at kasarapan ng tulog ng karamihan nang yanagin ng malakas na lindol ang Cebu. Pagkatapos nga ng sakuna, tumambad ang mga nasira-sirang gusali, kalye, tulay at bahay. Sa huling tala nga, 73 ang mga nasawi at mahigit 290 naman ang mga sugatan sa nangyaring insidente. Labis nga natakot ang naramdaman ng ating mga kababayan dahil sunod-sunod din ang aftershock sa Cebu. At maraming ang video ng lindol ang kumalat sa social media. At October 9, 2025 naman, nang niyanig ang Baguio City ng 4.4 na lindol na ang epicenter ay nasa Pugo, La Union. Bagamat hindi kalakasan ang magnitude, umabot nga sa intensity 5 ang nararamdamang lindol sa Baguio City, dahilan upang agad na ipatupad ang suspensyon ng klase bilang pag-iingat. At makalipas naman ang ilang araw, bandang 9:43 ng umaga, nang lumindol sa Manay, Davao Oriental. Magnitude 7.4 nga ang lakas ng nasabing lindol. Kitang-kita nga ang malakas na pagyanig ng lindol sa kumakalat ng mga video sa social media. At bandang 12:54 naman ng madaling araw, nang yanagin ang Isabela ng 4.5 na lindol. Hindi pa man natatapos ang araw, bandang 5:32 naman ng hapon, nang lumindol naman ng magnitude 5 sa Zambales. At bandang alas 6 pasado nga ng gabi, nang muling yanigin ang Manay ng 6.7 magnitude na lindol. Ang tao nga ay takot na takot at karamihan nga sa kanila ay natutulog na sa kalsada at umabot nga sa 8 mga katao ang kumpirmadong binawian ng buhay. Sa Siligao, Southern Leyte, probinsya ng Visayas, lumindol naman ng magnitude 4.1. Matapos ang isang oras, lumindol naman sa Surigao del Sur ng 6.2 magnitude. At dahil ngang maraming CCTV ang kumalat online, napakasakit nga sa pakiramdam na mapanood ang ating mga kababayan na takot habang yumayanig ang lupa. Bukod sa mga lindol, naging laman din ng balita ang pagputok naman ng 2 aktibong bulkan sa ating bansa. At October 12, 2025 nang nagbuga ng abo ang bulkan Canlaon sa Negros Island. At kinabukasan naman pumutok ang bulkang Taal. Ang sunod-sunod nga na lindol ay paalala na hindi lamang bagyo ang ating kalaban kundi ang mismong lupa. Pero ang pinakamalaking epekto nga ng mga kalamidad na ito ay ang pagkamatay ng ilan sa ating mga kababayan. Kung pagsasamahin nga ang pagtaas ng bilang ng bagyo, baha at paglindol ng mga nakarang buwan, ang mensahe ay napakalinaw. Ang kalikasan ay tila nagbabadya at tayo dapat maghanda
sa sakunang maaaring dumating. Tanungan ng karamihan, paparating na ba sa Pilipinas ang kinakatakutan ng lahat na The Big One? Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-disaster prone sa bansa dahil sa lokasyon nito sa pagitan ng tectonic plates at aktibong fault system. Isa na nga dyan ang kinakatakutan ng paggalaw ng West Valley Fault na bahagi ng Marikina Valley Fault System. Ang fault nga na ito ay dumaraan sa Bulacan, Rizal, Metro Manila, kasama na dito ang Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Ayon sa mga eksperto, ang West Valley Fault ay gumagalaw tuwing 400 hanggang 600 kada taon. At ang hulingang malakas na paggalaw nito ay nangyari ng taong 1658. Ibig sabihin, may posibilidad na papalapit na nga ang susunod na malaking pagyanig ng mundo. Base sa mga eksperto, ang sunod-sunod na paggalaw ng naturang fault ay maaaring mangyari bago o hindi lumagpas sa taong 2058. At ang Department of Science and Technology o DOST ay naglabas nga ng Valley Fault Atlas na naglalarawan ng mga zone, bahay o lugar na maaaring tamaan ng West Valley Fault. Kung titingnan ang napakahabang linya na ito, maraming lugar ang dinadaanan ang fault line. Ayon sa kanilang mga pag-aaral, kung ang West Valley Fault ay gagalaw, maaaring magdulot ito ng lindol na magnitude 7.2 at maging sanhi ng pagyanig sa buong Metro Manila at kalapit lalawigan. Mga posibleng epekto ng The Big One kung sakasakali na ito ay mangyari. Unang-una, pagguho nga ng daang-daang mga gusali at bahay na maaaring umabot ng 170,000 na mga infrastructure. Bukod sa malalaking mga pinsala sa infrastructure, marami ring posibleng masawi. May estimate nga na maaaring umabot sa 34,000 ang posibleng masawi at daang-daang libo ang mga maging sugatan. At kung sobrang ang lakas ng The Big One, posibleng pansamantalang masira ang mga kuryente, daanan ng tubig at komunikasyon, at ang lahat nga ay maapektuhan. Babagal ang akses sa ospital at kalsada. Dahil nga napapaligiran ang buong Pilipinas ng tubig dagat, maaari ding magkaroon ng tsunami dahil sa lindol. Ayon nga sa isang eksperto, kung ang tagal ng lindol ay umabot sa 20 kung bibilangin, ang magnitude daw ng lindol ay 7.5 pataas. At kapag nangyari ito, kailangang lumikas ang mga taong malapit sa karagatan. Dahil nga nagbabadya ang tsunami at ang malaking alon nga ay posibleng alunin malapit sa mga dagat. Ang tinatawag nga The Big One at pinakadelikadong fault line ay ang West Valley Fault dahil dumadaan ito sa ilang bahagi ng Metro Manila at iba pang lugar na mataas ang populasyon. Bukod sa West Valley Fault, meron ding tinatawag na East Valley Fault na isang aktibo ding fault line. Mas maikli nga ito at ang lokasyon ay mula sa Rodriguez Rizal hanggang San Mateo Rizal. Tinatayang magnitude 6.6 na lindol ang maaaring ang tumama kapag gumalaw ang East Valley Fault. Pero bukod sa West at East Valley Fault, mayroon ding mga aktibong fault line sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At isa nga dyan ang Central Philippine Fault, Western Philippine Fault, Eastern Philippine Fault at Southern Mindanao Fault. Sa kabuuan, kapag gumalaw ang West Valley Fault, magiging malawak at malalim ang epekto nito sa buhay at kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. Pero nilinaw naman ng DOST at PhilBox na ang sunod-sunod na trahedyang dumating sa Pilipinas kamakailan lamang ay hindi nangangahulugan na paparating na ang The Big One. Sapagkat hindi matitrigger ng sunod-sunod na lindol sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang malakas na The Big One dahil hindi naman magkakarugtong ito at hindi magkakadikit ang mga fault line. Iginiit pa ng ahensya na magkakaiba ang pinagbulan at magkakalayo ang lokasyon ng bawat lindol kaya hindi ito nangangahulugan na may kaugnayan ito sa The Big One. Ayon pa sa kanila, independent at walang direktang koneksyon ang mga active fault sa isa't isa. Ayon pa sa kanila, ang lindol na nararanasan sa isang lugar ay hindi umano nagpapahiwatig na susunod ang lindol sa ibang faults dahil bawat fault ay may sariling galaw at kondisyon sa ilalim ng lupa. Ayon pa sa DOST,
Walang teknolohiya na makakapagsabi kung kailan nga magkakaroon ng lindol at kung saan ito mangyayari. At iginit nga na walang sinuman ang makakapagsabi ng eksaktong petsa kung kailan tatama ang The Big One. Kaya naman pinabulaanan nga ng DOST at VBOX ang kumakalat sa social media na ang sunod-sunod na lindol ay pahiwatig ng isang napakalakas na lindol na tatama sa Pilipinas. Ang isa ngang hindi mawawala sa mga Pinoy ay ang paniniwala natin sa mga manghuhula. Isa nga sa mga hinulaan ng sikat na psychic sa ating bansa ay ang pagdating umano ng The Big One. Taong 2019 ang unang ibinahagi ng manghuhula at self-proclaimed psychic na si Rudy Baldwin ang kanyang vision tungkol sa pagdating ng The Big One. Ayon sa post ni Baldwin, totoong mangyayari ang The Big One sa Metro Manila. Mararamdaman din daw umano ang napakalakas na lindol sa Visayas at Mindanao. At taon-taon ngang ipinapaalala ni Baldwin ang tungkol sa nalalapit na pagyanig ng mundo. Ayon pa sa kanya, malakas at malawak ang magiging pinsala ng napakalakas na lindol. Hindi lamang ang mga bahay kundi umano pati iba't ibang mga buildings, tulay at ospital ay maapektuhan. Ayon nga kay Baldwin, marami umanong mga Pinoy ang hindi sinayseryoso ang kanyang mga babala at itinuturing na normal lamang ang mga lindol. Ngunit iginit niyang hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ang mga ganitong sakuna. Mas mainam nga daw na maging handa tayong lahat sa posibleng mangyari dahil hindi natin alam ang takbo ng ating buhay. Binanggit nga ni Baldwin ang mga lugar ng Siargao at Cagayan na posibleng nga tamaan ng lindol. At dalawa nga dito ay magaganap sa oras ng pagtulog. At isa pa umanong matinding lindol ang posibleng tumama sa Cagayan na ani ay kahalintulad ng mga naganap sa Cebu at Davao kamakailan lang. Dagdag pa niya, may nakikita rin siyang pagbaksak ng mga poste, sunog at pagkasira ng tulay. Binanggit din ni Baldwin sa isang naunang Facebook post niya kung saan nagbabala na siya tungkol sa pagbaksak ng isang tulay sa Cagayan. Sinabi nga ni Baldwin na tinake down umano ang nasabing post matapos itong i-report ng ilang mga netizens. Ayon nga kay Baldwin, hindi sapilitan ang paniniwala sa kanyang mga pangitain. Isa raw itong panawagan sa buong bansa upang magbago at magbalik loob sa Diyos. Anya pa niya, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng oras para manalangin at magsisi sa ating mga kasalanan. Sa huli, panawagan nga ni Baldwin na maging maingat, maging handa at huwag makalimot manalangin. Ang paghahanda sa The Big One. Hindi na bago sa atin ang lindol. Tayo ay nasa Pacific Ring of Fire, isang lugar na likas na pinagbumulan ng mga pagyanig ng lupa. Pero kahit ilang ulit na tayong niyuyugyog ng kalikasan, tila marami pa rin hindi handa. Noon pa man, itinuturo na sa atin na kapag may lindol, tayo ay mag-duck, cover and hold. Ibig sabihin, kailangang dumapa, sumukplob sa ilalim ng lamesa at kumapit sa paa ng lamesa. At kapag tumigil na nga ang paglindol, dapat ay lumabas sa open area. Iwasan na din dapat ang matataas na building o puno. Mahalaga din daw na manatiling kalmado para maging handa sa aftershock. At ayon nga sa isang eksperto, kailangang tumugon ng maayos ang publiko sa panahon ng lindol. Ang mga ganitong sakuna at panganib at ang magiging epekto ng paglindol o kung anuman ay dapat umanong nagkakaroon ng practice sa publiko o pribadong kumpanya at paaralan. Nang sa gayon nga ay alam natin kung ano ang gagawin kung sakasakaling dumating nga ang sakuna. Dapat umano ang mga batas sa pagpapatayo ng gusali ay dapat na ipinatutupad ng maayos at ang paggamit ng lupa ay dapat nga na maingat na planuhin ng pamahalaan. At iwasan nga umano magtayo ng matataas na building sa mga lupa na pwedeng lumambot dahil sa tubig. At dapat nga ang lahat ay mayroong emergency plan at nakahandang emergency supplies. At ang mga sumusunod nga ang ilang paghahanda sa lindol. Unang-una, dapat alam mo ang ligtas na lugar sa loob ng inyong tahanan, paaralan o opisina. Alamin kung matibay ba ang bahay na tinitirhan. Alamin kung ang iyong bahay ay nakatayo sa isang fault line. Kapag lumindol, gawin nga ang drop, cover and hold. Manatili lamang sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig
at siguraduhing ligtas nga na lumabas ng bahay matapos lumindol. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO, lalo nga kung may banta ng tsunami. At kung nasa labas naman ng bahay, lumayo sa mga gusali, puno, poste at sa mga bagay na maaaring bumagsak. Magplano na din kung saan magtatagpo-tagpo ang inyong pamilya kung sakasakaling nagkahiwalay-hiwalay. At ngayon nga sa social media, kung mapapansin mo, kumakalat ang mga post tungkol sa sinasabing go bag. Hinihikayat ng mga eksperto ang bawat isa na maghanda ng kanilang go bag na good for 3 days dahil may posibilidad na hindi tayo kaagad marirescue kapag dumating ang lindol. Posible din daw na magkaubusan ng supply sa evacuation center. Kaya kung kaya natin na makapag-provide para sa ating sarili, mas mainam ito. At ang laman nga dapat ng go bag ay ang mga sumusunod. Medical kit na may mga gamot o maintenance medicine, pagkain at tubig, damit, emergency tools tulad ng flashlight, multi-tool pocket knife at battery-operated na radyo at iba pa, ID at importanteng dokumento at family picture. Higit sa lahat, huwag nating kakalimutan na manalangin sa Poong May Kapal. Ang the big one nga ay hindi natin alam kung kailan darating. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot na maging kampante kaysa kapag nandyan na ang lindol. Tandaan, ngayon pa lamang tayo ay maganda. Hindi para matakot kundi para mabuhay at laging handa. Dahil sa bansang laging niyayanig ng kalikasan, ang tunay na matatag ay hindi ang gusaling matibay, kundi ang Pilipinong handa. At kung ikaw nga ang tatanungin, naniniwala ka ba sa hula ni Rudy Baldwin? Ikaw at iyong bang pamilya ay naghahanda na kung sakasakaling ngang mangyari ito? Ano-ano nga ang inyong ginagawang paghahanda sa inyong tahanan? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.